what's up? Welcome back din sa ating Child Eats Some Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video. At eto na nga, no, mga kababayan, marami po ang nagulat, no? At marami ang medyo napaisip, no? Nagulantangan lahat sa balita na to mga kababayan dahil grabe po ang nangyari dito kay Harry Roque. No ba, hindi natin lubos sa kalain mga kababayan na eto pong si Attorney Harry Roque ay kinasuhan po mga kababayan ng DOJ. No? Ano ba masasabi niyo dyan mga kababayan? No? Eto kasi rin si Harry Roque, ayaw din tumigil no? Nasa ibang bansa na, banat pa ng banat sa ating gobyerno. No? Ayaw manahimik, ayaw tumigil. Diba? Oh, ngayon nakasuhan siya, mga babayan, ng human trafficking ata ito. No, grabe itong kaso na to at siguradong itong si Harry Roque, ewan ko na lang kung uuwi ba to ng bansa. No? O yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so wag na natin itong patagalin at ating pag-usapan itong balita na to. Let's go. Sa ibang balita, sinampahan na ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at 48 iba pa. Grabe, ang dami nito mga kababayan at kasama na nga rin po dito no, si Cassandra Ong mga kababayan. No, at ano kaya no, si Alice Guo kaya kasama din. Alamin natin yan, no? Ay kay Justice Undersecretary Nicholas T, kaugnay ito sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sa Angeles City Regional Trial Court, isinampa ng DOJ ang kaso pero ililipat daw sa Pasig RTC. Okay, so ito yan mga babayan, no? DOJ, Harry Roque, Cassandra Leong at 48 iba pa kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, mga babayan, no? Bakit kaya human trafficking? Ito hindi ko talaga alam, no? Pero naisip ko lang diyan, mga babayan, dahil nga po sa dami, no, ng mga Chinese na nandiyan diyan, no, sa Pogo na yan, dyan sa ni-raid na yan sa Pogo, na Pogo sa Pampanga, mga babayan, no, yung karamihan daw po dyan ay mga undocumented, mga babayan. Yung iba po dyan, mga babayan, nakapasok dito sa ating bansa, pero mga overstay na po. No, iba-iba. Diba? At sinasabi nga na itong Lucky South 99, may kaugnayan po, no, dito kay Harry Roque, mga kababayan. No, diyan nagsimula yan no, sa Pogo na yan. No, naungkat ang naungkat, mga kababayan, hindi nila akalain na mauungkat lahat. No, hanggang sa madawit na nga itong pangalan ni Harry Roque, no, diyan po sa mga kaso ng Pogo na yan. Diba? Pinakita naman sa mga hearing. At meron nga siya mga yung malaking pera, no? Na kanyang na nagkaroon siya ay hindi maipaliwanag di umano kung saan nanggaling yung pera na yon. Grabe mga babayan. No, sino ba yung nagpasok ng Pogo na yan dito sa ating bansa na siya ngayon, no, na isa sa naging problema, no, ng ating gobyerno. Diba? Imbis na makatulong yung Pogo na yan, diba? Imbis na makatulong yan sa atin, no, anong pangako ng Pogo? Magkaroon ng trabaho, no, magbigay ng trabaho para sa mga kababayan nating Pilipino. Pero anong nangyari, mga kababayan, yung Pogo na yan, no, puro Chinese ang nagtrabaho at iba't ibang bansa. Masaklap niyan, yung iba na ipalusot pa, no? Parang meron talagang mga taong behind. O mga nasa likod. Okay? Alinsunod po yan sa utos ng Korte Suprema na doon dinggin lahat
ng trafficking cases sa konektado sa Pogo. Sabi pa ni Attorney T, iniutos na ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla na ipagbigay alam na sa the Netherlands na may kaso si Roque. Lalo't humihiling siya ng asylum doon. Si Roque ay abogado ng Whirlwind Corporation, ang may-ari ng kinatitirikang lupa ng naturang Pogo. Di ba? Yung kinatitirika na Pogo, yung Whirlwind, at yung Whirlwind konektado po sa kanya. Sa kanyang kumpanya. O yung pagmamay-ari nilang kumpanya, parang ganun mga kababayan, no? Yung pagkakaintindi ko, no, doon po sa Congress hearing na 'yon. 'Di ba? So kaya nagtaguto si Harry Roque siguro. Dahil alam niya na sasabit siya eh. 'Di ba? Kung yun nga yung totoo nga nangyari diyan. Ngayon, Harry Roque, kung sigurado kang hindi ka, no? Kasama o wala kang ginawang masama, bakit kailangan mong lumayas ng Pilipinas? Ang isinisigaw kasi ni Harry Roque, no, politically motivated daw. No, yung ginagawang hearing sa kanya. Political daw. Bakit? Sino ka ba? Anong political sinasabi mo? Ang problema kasi, ayaw nyo harapin, no? Ayaw nyo i-explain, ayaw nyo ipaliwanag sa taong bayan, ayaw nyo harapin, no, yung mga isinampang kaso sa inyo. No, kung talagang wala kayong kinalaman dyan sa mga Pogo na yan, harapin ninyo, no, sagutin ninyo. Ang problema, imbis na sagutin ninyo, binanatan ninyo yung gobyerno. Imbis sagutin ninyo yung mga ibinabato sa inyo, ang binanatan ninyo si PBBM. Yung Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Tapos kayo yung sisigaw ng political assassin, yung parang ganon. Na politically motivated, yung mga ginagawa sa inyo. Kayo itong wala na ibang ginawa kundi banatan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi ni Roque, desidido ang Administrasyong Marcos Jr. na sampahan siya ng mga gawa-gawang kaso. Idadagdag daw niya ang latest na asunto sa basihan ng kanyang asylum application. Yan, no. Ano daw? Ano sabi? Mga babayan, ano sabi nito ni Harry Roque? The Marcos Jr. administration is hell-bent on manufacturing case against me and latest filing of qualified human trafficking case. Pangulong Bongbong Marcos na naman sinisi mo. Bakit hindi mo sisihin yung ibang tao? Bakit laging kailangan nakadugtong ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng bibitawan mo? No? Lahat ng sasabihin yan, laging nakakonekta ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos. Pansin nyo ba? Diba? Pansin nyo? Na lahat na lang ng kanya sasabihin, lahat ng kanyang mga videos, lahat ng kanyang mga posts, no, laging nakadugtong ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sino ngayon yung mahilig manira? Ha? Sabi ko sa inyo, kaya ayoko nagbablog ng ganito eh. Diba? Tuloy natin. Idadagdag daw niya ang latest na asunto sa basihan ng kanyang asylum application bilang biktima umano ng political persecution. Biktima na ngayon siya. Ha? Siya na ngayon ang biktima, pero sino yung laging naninira? Harry Roque, bumalik ka ng Pilipinas. Yun ang maganda niyan. No? Sagutin mo, bumalik ka ng Pilipinas. Kung talagang wala kang kasalanan, kung wala kang pananagutan, at hindi ka guilty, bakit nag-a-apply ka ng asylum sa ibang bansa? Diba? Ito, tanong lang, nagtatago ka ba? Ha? Nagtatago ka ba, Attorney Harry Roque? Nagtatanong lang kami. No? Bakit umalis ka ng Pilipinas? No? Natatakot ka ba doon sa mga kaso? Ano ba? Totoo ba yung mga kaso na yan? This is not flight as evidence of guilt, but the exercise of a human right to asylum.
Okay, karapatan mo yan, mag-apply ka ng asylum. Pero ang tanong, bakit ka nag-apply ng asylum? Kung hindi ka guilty. Diba kung wala kang tinatakasan sa Pilipinas, bakit ka nandiyan dyan sa dahig? Sinamantala niya, mga kababayan, yung pagpunta niya sa dahig. No, nakalabas siya. Apunta siya ng dahig. Tapos doon na siya mag-apply ng asylum. Para ano? No? Para ano? Naghahanap siya ng proteksyon? Ha? Para naman sa abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio, gawa-gawa lamang ang kaso laban sa kanyang kliyente na batayan niya sa mga ebidensyang iligal umanong nakuha. Gayunpaman, paghahandaan daw nila ang kaso at magtitiwala sa pasya ng korte. Yun ang dapat. No? Dapat yun ang sinasabi ni Roque. Abogado siya. Di ba? Ganun, harapin nyo yung kaso. Harapin yung kaso. Mga babayan, labanan yung kaso ng mga ebidensya. No, i-justify ninyo sa korte na hindi kayo guilty dyan sa akusasyon na yan. Di ba? Mas saludo pa pala ako dito kila Cassandra Ong. Kaya kay Topacio. No, mas matapang pa kaysa kay Harry Roque. Harry Roque, tumakbo ng dahig, nagtago. No, naghahanap ng asylum sa dahig, mga kababayan. Grabe, ah. Up na ngayon sa kasong qualified human trafficking Ito si Akla, di mo rin alam eh, no? si Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at higit 40 iba pa. Ito'y kaugnay ng nadiskubring iligal na pugo sa Porac, Pampanga. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Oh, ayan ha, doon sa mga nagsasabing fake news to. Ayan, balita yan, 2 station na yan. ATV. Ha? Tsaka GMA Integrated News. Oh, asan ang fake news dyan? Sige nga. Kayo, wala kayo ibang bukang bibig, kundi fake news. Palibasa, mahilig kayo manood ng fake news nyo. Wala nang kawala ngayon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Wala nang kawala si Akla. Oh, wala nang kawala si Akla. Grabe to nangyari kay Akla, mga kababayan. Cassandra Lee Ong at iba pa dahil korte na mismo ang didinig sa kaso nila kaugnay ng Pogo operations na Lucky South 99 noon sa Porac, Pampanga. Oh, ayan na, yung inihingi ninyo, korte na ngayon na maglilitis. Oh. Diba? Sabi nyo, sasagot kayo sa korte lang. Oh, ayan na, korte na. Sagutin ninyo. Oh, sagutin mo, Akla. Sinampahan na kasi ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si Roque Ong kasama sina Dennis Cunanan at higit kumulang 40 iba pa. Yan, ganito lang yan, mga babayan. Kung ang ito hamon natin kay Harry Akla Roque, mga babayan. Kung sinasabi mo na ito, mga kababayan, no, sinasabi niya dito na ito nga ay may halong politika. No, at hindi siya guilty, no, dito sa human trafficking na to na sinampas ang kaso sa kanya ng DOJ. No, abogado ka, Attorney Akla. Ha? Harapin mo yung kaso mo. No, ipagtanggol mo yung sarili mo. No, patunayan mo na hindi ka guilty. Baka bumilib pa sa iyo sambayan ng Pilipino. Ha? Imaginein mo, sinampahan ka ng kaso, dinipensa mo yung sarili mo bilang abogado at nanalo ka. Aba, napakagaling nun. Diba? Kesa nandiyan ka sa ibang bansa, nagtatago. Diyan ka nagdadaktak. Diyan ka nagngangaw-ngaw. Oh, imbis na sagutin mo yung kaso mo, anong ginagawa mo? Naghahanap ka ng asylum. Ha? Yan sila magaling eh. Basta may kinalaman sa pagpopondo o operasyon ng Pogo sa Porac kasama sa mga akusado. Doon pumasok yung karamihan ng mga respondents. Basta napakita na involved ka dun sa pagpundar, no? Pagpundar, pag-organize ng isang institusyon na nagamit sa human trafficking, maaari kang makaso doon. Oh. Sa parte ni Roque, paliwanag lang dito ng DOJ, tinuturing kasi ng mga piskal na iisa ang Whirlwind Corporation at Lucky South 99. At dahil si Roque umano mismo ang pumunta sa PAGCOR para hinga ng lisensya ang Pogo Company, lumalabas na may ambag siya sa operasyon nito. Nasabi nila na magkahiwalay yung Lucky South 99 tsaka yung Whirlwind, no?
Pero para sa mga fiscal, tinuring nilang iisang grupo to, no? Siya mismo nanggaling sa kanya, abogado siya ng Whirlwind. Siya ay pumunta sa office ng PAGCOR upang ipakiusap ang application ng Lucky South 99 para ma-renew yung kanilang IGL, ano? So makikita mo, no, may kinalaman talaga siya sa So, umamin na siya dito, mga kababayan. Umamin siya, oh. Oh, siya mismo, nanggaling sa kanya, no, na abogado siya ng Whirlwind. No, na itinuturing na yung Lucky South 99 at Whirlwind ay iisa, no, ayon sa piskal. Makikita mo may kinalaman pala siya sa pagpundar at pag-organize ng illegal pogo na ito. Oh, so, yun yung sinasabi dito ng DOJ. So, kung walang kinalaman, wala kang kinalaman dito, Attorney Akla, no, sagutin mo to. Diba? Kaysa naghahanap ka ng asylum, puro ka na lang ngat-ngat yan eh. pagpundar, no, sa pag-organize ng illegal pogo na to. Isinampa ng DOJ ang kaso sa korte sa Angeles, Pampanga, pero inaasahang maililipat ito sa Pasig Regional Trial Court alinsunod sa utos ng Korte Suprema. Sa oras naman na maglabas ng warrant of arrest ang korte, sisiguruhin nilang mahuhuli ang mga akusado kahit pa nasa ibang bansa ito, tulad ni Roque na kamakailang lumitaw sa The Hague, Netherlands. Yun, wala nang kawala si Akla. No? Kahit nasa ibang bansa, pwedeng pauwiin, no? Pwedeng hulihin. No, yari ka ngayon, Akla. Ay pag may warrant of arrest, syempre yung mga akusado na kapangalan doon, nahanapin ng mga pulis. Yung mga wala naman dito ay matuturing fugitive from justice at may mga ibang mga options na dyan yung pamahalan natin. Kasama na doon yung pag-cancel ng kanilang passport, kasama na doon yung paglagay sa kanila sa red list, no, ng Interpol. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Roque at sinabing hindi makatarungan ang kasong isinampa laban sa kanya. Hindi na naman makatarungan. Sinasabi ko sa inyo. No? No element of human trafficking is present. There is no evidence that I recruited, transferred, transported, or harbored Chinese or Filipino workers for forced labor. Okay, so yun yung sinasabi niya. No, wala raw siyang partisipasyon doon dahil wala naman siyang ni-recruit, no? At transfer o ipinasok, no, ng mga Chinese o Pilipino, 'di ba, para pwersa magtrabaho. Ang sinasabi ng DOJ dito, mga kababayan, yung partisipasyon niya na pag-a-apply, no, ng permit, no, ng Whirlwind, na sinasabi nga na konektado rin sa Lucky South 99. 'Di ba? Kung hindi ka guilty, Attorney Akla, sagutin mo 'yan dito sa Pilipinas, no, sa Korte Suprema. 'Di ba? Ang hilig niyo maghamon eh. Sa korte namin sasagutin 'yan. O ayan na ngayon korte, sagutin niyo na. Oh. Tarungan ang kasong isinampa laban sa kanya dahil wala naman anyang ebidensya na sangkot siya sa human trafficking. Oh, paano na isampa kung walang ebidensya? Isasama na rin niya ang kaso sa dahilan ng paghingi niya ng asylum sa ibang bansa. Si Political persecution daw yung inaano niya, ina-apply niya, no, dahilan niya kaya siya nag-apply ng asylum, 'di ba? Sa ibang bansa. Si Cassandra Ong naman, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, sa ngayon nasa Pilipinas pa rin ito at wala silang magagawa kundi harapin ang kaso ni Ong sa korte. Yun yung dapat gawin, 'di ba? Yun ang dapat gawin. Hindi katulad nito ni Attorney Akla, nagtatakbo na. Makas. Diba? O ano masasabi niyo dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Paalam na to. Kaya Attorney Akla, no? Dyan sa dahig, mga babayan. Kita-hits tayo sa ating next video upload. Dito muli yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.